Lunas POV. Isang buwan na akong pumapasok sa eskwelahan at hanggang ngayon, hindi ko pa rin maitago ang excitement ko sa tuwing papasok ako. Nakakahabol na ako sa mga lessons dahil may tutor pa rin na nagtuturo sa akin araw-araw, tuwing hapon pagkagaling ko sa school. Mababait naman ang mga kaklase ko sa akin kaya hindi na ako sobrang kabado tulad ng una. Namumula na nagyuko ako ng ulo ng halikan ako ni Morphy sa lobby. 7 buwan na kaming kasal pero hindi rin ako masanay-sanay sa tuwing ganito siya sa akin. Pero aaminin ko na kinikilig ako sa mga ginagawa niya. Hinintayin muna niya ako na makapasok ako ng gate bago siya tuluyang umalis. Ganito ang routine niya araw-araw simula na mag-aral na ako. Ihahatid niya ako at susunduin. Hindi lumalabas ng kotse si Morphy para hindi ito makita ng mga students at dahil sa pakiusap ko na rin, ayoko malaman nila na akong asawa ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Ayoko kasi na mag-iba ang trato nila sa akin kapag nalaman nila na asawa ko ni Morphy. Nagtataka ako sa mga binibigay na tingin sa akin ng mga ka-schoolmates ko. Pagpasok ko, yung iba ay ang sasama ng tingin sa akin. May nakatasang kilay at halatang inuuyam ako sa klase ng kanilang tingin. May mga naka-smid, may mga nakairap, meron pang lantaran kung tingnan ako ng masama. Pagpasok ko sa room ay ganun din ang tingin sa akin ng mga kaklase ko sa subject. Parang galit sila sa akin at hindi masikmurang makita ang aking mukha at parang hindi nila matagalan ang aking presensya. Buong klase hindi ako makapag-focus dahil maging ang mga teachers ay iba rin ng tingin sa akin. Paglabas ko ng room ay may bagay na tumama sa ulo ko. Isang itlog pala. Maya-maya pa ay magkakasunod na itlog na tumama sa akin. Hindi lamang yun, sinabuyan pa ako ng harina at pagkatapos ay tubig naman. Dapat lang yan sa iyong ambisyosa ka nang mahimasmasan ka. Ang kapal ng mukha mong mang-agaw ng katayuan na hindi naman dapat sa'yo. Kasambahay ka lang naman. Sabi sa akin ng isa kong kaklase sa isang subject. Lumapit sa akin ng isang babaeng hindi ko naman kilala at tinignan ako ng may pang-uyam sa mukha. Nawindang ako sa ginawa niya at naguguluhan sa mga sinasabi niya. Bakit ginawa nila to sa akin? Grabe ka din no? Pagkatapos ng kabutihan na ginawa nila sa inyong mag-ina ay tataraydorin mo lang siya. Ganyan ka ba pinalaki ng ina mo? O baka naman nagmana ka lang sa kanya na isang ahas? Nagtawanan ang mga nakarinig. Hindi ba nga sabi ng iba, saan ka ba magmamana kung hindi sa nagluwal sa'yo? Dugtong pa nito na halatang walang balak tumigil sa pang-insulto sa akin. Umiiyak na nagangat ako ng tingin. Wala akong idea sa mga sinasabi nila at hindi ko rin alam kung ano bang ikinakagalit nila. Pero hindi ako papayag na idamay nila si nanay. Ano, lalaban ka? Sige lang, ipakita mo kung ano ba talagang kulay ng isang kagaya mong ahas. Nagahamon pa na sabi niya sa akin habang tinutulak ako sa balikat. Bawiin mo sinabi mo, luha ng mukha na wika ko. Sabihan mo na ako ng masakit na salita pero wag na wag mong idadami ang nanay ko. Bawiin mo sinabi mo. Kung hindi ay, ano, sasaktan mo ko? Sige lang, go ahead witch. Hindi ako natatakot sa katulad mong hampas lupang, mga agaw. Sa kamali ba namin na totoong bagay na tungkol sa nanay mo? Aray! Let me go! Hindi na ako nakapagtimpit kagad na hinilang kanyang buhok. Sobra-sobra ng pang-iinsulto ng mga to sa nanay ko. Hindi naman nila kami lubusang kilala at wala silang alam sa mga pinagdaanan namin. Kung ako lang sanang kanilang iinsultuin ay matatanggap ko. Pero hindi ako papayag na pati si nanay ay idadamay nila at pagsasabihan ng mga hindi magandang salita. Bawiin mo sinabi mo! Patuloy ako sa pagsabunot sa buhok niya. Naririnig ko pang sigawan ng mga nasa paligid namin na parang natutuwa pa imbis na awatin kami. Napadaing ako nang maramdaman kong may sumambunot din sa aking likod, buhok mula sa likuran. Nasasaktan ako pero hindi ko binitawan ang buhok ng babaeng ng insulto sa nanay ko. Bitawan mo si Stacy! Wika ng babae nakasabunot sa akin. Ikaw pang matapang ngayon, malandi at ahas ka? Naramdaman ko na wala na nakahawak sa aking buhok. Luna, kusang bumitaw ang aking kamay sa buhok ng babaeng ng insulto kay nanay nang marinig kong boses ni Morphy. Hindi ko magawang humarap sa kanya. Hiyang-hiya ako sa aking nagawa. Ang tangi ko na lang nagawa ay ang umiyak. Wala akong mukhang maiharap sa kanya. Rinig ko na napasinghap ng mga students. Sa paligid ko't halatang nabigla sila nang makita si Morphy. Si Morphy Del Rio, anong ginagawa niya dito? Siya ba ang asawa ni Luna? May takot sa boses na wika ng isa sa mga estudyante. Napahagulol ako ng iyak nang yakapin ako ni Morphy.
at isubsob sa kanyang dibdib. Kahit malang sa pag-iyak ay mailabas kong hinanakit ko at maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Shh! Don't worry, Luna. Pagbabayarin ko mga nanakit sa'yo. Halatang galit na galit ito. Ramdam ko yon dahil sa panginginig ng katawan nito. Tanda na ito'y nagpipigil lamang ng galit. Lahat ng nanakit at ng insulto sa asawa ko ay i-kick out lahat kung hindi ipupull out ko ang investment ko sa university na to. Namutlang matandang namamahala ng university sa banta ni Murphy. Hindi ko lang kukunin ang ininvest ko kapag hindi mo sila inalis lahat. Sisiguraduhin ko rin na masisirang reputasyon ng university na to. Banta pa ng asawa ko bago ako binuhat pa alis. Narinig kong pag-iyak ng mga estudyante na kanina ay ang tatapang insultuhin ako. Tila maamong mga aso na nabahag ang mga buntot ng mga ito ngayon. Nang makauwi ay binuhat pa rin ako ni Murphy papasok ng mansyon hanggang sa aking kwarto. Diretso niya akong ipinasok sa bathroom. Nilapag niya ako sa tapat ng shower. Umiiyak lang ako habang wala siyang imik. Habang pinapaliguan niya ako at inaalis ang dumi sa katawan ko. Hindi ko nalintana kung ako man ay nakahubad. Pagkatapos niya akong paliguan, ibinuhat niya ako sa jacuzzi at binabad sa maligamgam na tubig ang aking katawan. Pasensya ka na, Murphy. Hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko kanina. Nagpadala ako sa galit ko dahil sa mga sinabi nila tungkol sa nanay ko. Sorry kasi napahiya kita. Tsak nakakalat ang ginawa ko, lalo na ngayon na alam na sa buong school na asawa ko ni Murphy. Baka pati si Murphy may insulto dahil sa akin. Hindi ko gustong mangyari yon. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, Luna. Wala kang kasalanan. Masyado lang talaga silang mapanghusga sa mga nakikita at naririnig nila. Ganun ang halos lahat ng tao ngayon. Hindi na mahalaga sa kanila kung tunay man o hindi ang naririnig nila. Alam kong naawa siya sa akin at nag-aalala. Nakikita ko yun sa kanyang mukha. Masuyong hinaplos ni Murphy ang aking pisngi at pagkaraan lamang ng ilang sandali niyakap niya ako. Magbabayad siya sa ginawa niya, Luna. Hindi ko mapapalagpas ang sinabi niyang kasinungalingan at paninira tungkol sa'yo. Lumuluhan at tumingin ako sa kanya habang naguguluhan ang aking ekspresyon. Nakikita kong galit sa mata ni Murphy. Ganito din ang nakita ko sa kanya noong bintangan ako ni Sydney at saktan. Nancy POV. Abot langit ang ngisi namin ni Sydney habang binabasa ang mga hate comments para kay Luna sa halos lahat ng social media platforms. Oo, plano namin ng lahat dahil sikat at kilala na ako sa industriya ng showbiz at marami na akong fans at mga followers ay naging sisiw na lamang sa amin. Ang sirain ng imahe ni Luna sa lahat ng tao. Nagpatawag ako ng conference at nagtahi-tahi ng mga kasinungalingan. Tinodo kong aking pagdadrama para mas kapani-paniwala at mas maraming maniwala sa mga sinabi ko. Siguradong mas dadami pang magiging tagahanga ko. At syempre dadami din ang mga taong makikinsimpatya sa akin. Ganun naman ang mga tao ngayon, mga utu-utu at madaling maniwala. Sinabi ko sa interview sa akin na kinupkop ng pamilya namin, silang mag-ina, binigyan ng trabaho, pinakain at pinakitaan ng kabutihan. Pero sa bandang huli ay nagawa kaming nakawan ng ina ni Luna. Hindi lang yon ang mga sinabi ko. Pinalabas ko din na nagpanggap na isang Aquino si Luna para maagaw ang dapat na mapapangasawa ko at makaalis sa mahirap na buhay na meron siya. Hindi ko binanggit ang buong pangalan ni Luna, maging ang tungkol sa asawa ni Luna na si Murphy Del Rio. Baka makasuhan pa ako. Ang ginawa ko'y gumamit kami ni Sydney ng mga dummy account at kinalat ang litrato ni Luna na kaagad pinagpiestahan sa social media. Si Sydney talagang nakaisip ng planong ito. Galit na galit ito kay Luna dahil pinalayas rin Murphy at hindi yan matanggap ng impacta kong kaibigan. Ako naman ay sumunod at agad na sumang-ayon sa kanya dahil kapalit naman ito'y tutulungan niya akong mas mapalapit kay Douglas. Wala akong shoot ngayon. Ang mga pictorials ko para sa mga commercial ay kinansel ako at ang iba'y hindi ko sinipot. Wala naman silang magagawa dahil sikat ako at kilalang kilala kaya hindi nila ako matatanggal. Isa pa ay hindi sila kawalan sa akin kung hindi ako magiging kawalan nila. Narito kami sa kwarto habang nagpapalunod sa pinagbabawal na gamot at umiinom ng alak. Nasa labas na ang aking personal assistant at ang manager kong nakabantay. Pinipigilan nila ako sa aking ginagawa dahil makakasira daw ito sa aking career pero hindi ako nakinig. Sino ba sila para pakinggan ko? Para sa akin ay mga aso ko lang naman sila na nakakapit sa aking kasikatan.
Hindi ako makakapayag na maging masaya si Luna. Dahil sa kanya ay nagawa kong baliwalain ni Morphe. Magbabayad siya. Galit na wika ni Sydney. Well, ang totoo ay wala naman akong pakialam sa paghoromentado niya. Ang totoo pa nga nito ay masaya ako dahil nawalan ako ng problema dahil kay Luna. Kung hindi dahil sa pagpapakasal ni Luna kay Morphe, ay baka ako nasa posisyon nito at baka hindi ko natupad ang pangarap ko na maging sikat na artista. Nagsinungaling ako kay Sydney na hindi ko alam na si Morphe palang pakakasalan ni Luna. Bago pa ikasal si Luna ay nalaman ko na si Morphe palang sinasabi nila Lola na papakasalan ko dapat. Dahil ng gabing magpunta si Morphe sa amin ay nakita ko siya. Punyeta talaga yung Luna na yan. Kung hindi lang dahil sa usapan namin ni Kuya Douglas, ipapatayin ko siya. Natigil ako sa paghitit ng aking sigarilyo at bumaling sa kanya na namumungay ng mga mata. Anong usapan? Tanong ko pa. Imbis sagutin ako ay binugahan ako ng usok ng yosi ni Sydney at minisihan lamang ako. Ako naman ay biglang natawa, dala na rin ng droga. Ay nawaglit na sa isip kong tanong ko sa kanya at ginantihan ko siya ng pagbugaan ng usok. Buong magdamag kaming sabog at wala sa katinuan. At syempre, ay hindi kumpletong kasiyahan kung wala kaming katalik na lalaki ngayong gabi. Kaya nagpupunta kami ng 4 na lalaki at nakipagtalik ng sabay-sabay sa kanila. Ini-imagine na si Douglas ang katalik ko. Shit ka talaga, Nancy. Mukha ka lang mahinhin sa TV. Pero malandi ka pala, talagang pokpok ka. Hetong bagay sa'yo. Sa 4 na sulok na kwarto ay puro ungol namin ang maririnig. Dahil sa kamunduhan na aming ginagawa. Pero hindi namin alintana yon dahil ang mahalaga lamang sa ngayon ay ang sarap ng aming tinatamasa. Malaanghel nang umiti ako sa mga reporters na kumukuha ng aking litrato. Panay ang kaway ko lalo na sa mga fans ko na halos magtitili at magwala nang makita ko. Miss Nancy, mahal na mahal ka namin. Sigaw ng isa kong fans. I love you all. Ganti ko na kunwari tuwang-tuwa at masayang makita sila. Hindi na bago sa akin ang umarte ng ganito sa harap nila. Padaskol akong naupo sa harap ng vanity mirror ko at paulit-ulit na naglagay ng alcohol sa aking kamay. May humawak na fans sa kamay ko kanina. Mali ko ba kung puro germs ang kamay nito at kung saan-saan humawak? Nakakadiri. Kung hindi lang dahil kailangan ko magpabango ng imahe, ay hindi na ako magpapahawak sa mga fans ko na karamihan ay mukhang mga hampas lupa. Humahangos na pumasok ang manager ko na si Paolo. Halatang problemado to base sa kanyang mukha. Nasaan ang inutos ko sa yung Starbucks coffee? Naman Paolo, binigyan kita ng 20 minutes pero wala pa rin. Iritang wika ko sa kabineto sa kanyang hawak kong alcohol bottle. Miss Nancy, meron tayong malaking problema. Tumayo ako at tinignan siya ng masama. Kaya maging si Belinda na PA ko ay napaatras sa takot. Malaki talagang magiging problema mo kapag hindi mo pa nadalang coffee hinihingi ko. After 10 minutes? Ano pang hinihintay mo? Go! Malakas kong bulyaw dito na halos ikinatalon niya sa gulat. Ang aga-aga pero iniinit mong ulo ko. Nagmamadaling lumabas si Paolo para bumili ng Starbucks coffee na gusto ko. Malapit ng shoot ko pero paisi-isi na naupo lamang ako na parang hindi naghahabol ng oras. Kahit naman kasi malate ako ng 2 oras pa ay wala silang magagawa. Hindi sila pwedeng magreklamo dahil akong star dito. Wala silang magagawa kung hindi hintayin ako. Kung si Douglas lang ang direktor baka ora-orada pang magpunta ako sa set. Ang kaso'y puro matanda at malalaki pang tiyan ng mga direktor na nakasign sa mga projects ko. Hindi ko alam kung anong dahilan ni Douglas at bigla na lamang nitong kinansel ang pagdirect sa teleserye ko. Nakakainis man pero wala na akong magagawa kung hindi tanggapin yon. Hindi bale, marami pa namang panahon para magkalapit kaming dalawa. Anong ibig mo sabihin na na-cancel lahat ng shoots ko ngayong araw? Galit na tanong ko kay Paolo. Namumula ako sa galit dahil pagdating namin sa shooting location namin, ngayong araw ay walang katao-tao. Sanay ako naghihintay ng lahat simula na mag-artista ako. Pero ngayon ay maski isang tao ay wala kaming madatnan. Miss Nancy, ang totoo niyan ay itong gusto naming sabihin sa'yo kanina ni Mr. Paolo. Lahat ng shootings mo ay cancel. Maging ang mga commercial shoots mo ay ganun din. Paliwanag ni Belinda. Pinuntahan at kinausap kong management tungkol sa mga na-cancel kong mga projects pero wala silang malinaw na sagot sa akin. Lahat sila ay tikom ang bibig. Lahat ng contract ko ay bigla na lamang na-terminate lahat. Maging sa kalitliitang projects na meron ako ay nawala. Nagwawala ako sa labis na galit. Lahat ng mga gamit, props at mga designer clothes at bags ko ay pinagtatapon ko.
Hindi ko matatanggap na ganito na lang ang kahihinatnan ng lahat. Pangarap ko to matagal na kaya hindi ko makakapayag na mawala ng ganun-ganun lang. Miss Nancy, saan ka pupunta? Sumunod sa akin si Paolo nang lumabas ako ng aking pad. Ako nang bahalang umayos ng lahat. Magpahinga ka na lang muna dito sa kondo mo habang inaayos ko mga problema tungkol sa karir mo. Tumahimik ka nga. Wala ka namang silbi kaya paano mo ito maaayos? Wala ka nga masabing dahilan sa akin kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Natameme ang manager ko sa aking sinabi. Agaran ako sumakay ng kotse at pinasibad pa alis. Nasaan si Douglas? Agad na tanong ko na makarating ng opisina niya dito sa GMC Network. Nanlulumo na napasabunot ako sa aking buhok nang sabihin sa akin ng producer na maaga itong umalis. Oh, Miss Nancy, anong may paglilingkod namin sa'yo? Malambing na tanong sa akin ni Director Coco. Isa ito sa mga direktor na nagdadirektor sa isa kong short film. Nakakabanas ang mukha nito sa totoo lang. Bukod sa mataba at matanda na ito ay amoy na amoy ko ang kaasiman nito. Kaya nga ayaw ko na dinidikitan niya ako sa tuwing may shoot kami. Nandidiri ako sa kanya. Balita ko'y na-cancel lahat ng projects mo. Nandito ka ba ngayon para humingi ng tulong kay Douglas? Paano ba yan? Wala siya dito. Kung gusto mo sa akin ka nalang humingi ng tulong at baka tulungan pa kitang kausapin ng iba pang endorsers na bigyan ka ulit ng chance. Malambing pa na tanong ng matabang matanda. Pero dama ko na peke lang kabaitang pinapakita nito. Umirap ako tinalikuran to. Lalapit na lang ako sa iba kaysa sa matandang ito. Hindi ko talaga gusto ang pagmumukha nito dahil naaalibadbaran ako. Wala nang ibang makakatulong sa'yo ngayon, Miss Nancy. Lahat sila'y ayaw sa'yo dahil maldita ka. Pero ako tutulungan kita. Madali naman akong kausap at maasahan mo pa ako. Pahabol na wika pa niya pero hindi ko siya pinansin. Pagdating sa kondo ko ay nagpakalango ako sa alak sa sobrang galit at sama ng loob. Lahat ng direktor, nakilala ko't mga producer sa hindi sinasagot ang mga tawag ko. Yung ibig agad na binababaan ako ng tawag. Mga buwiset, hindi ako pwedeng bumagsak ngayon. Alam ko na hindi magandang kalagayan ng mga negosyo namin. Paunti-unting bumabagsak ang mga ito na wala ring malinaw na dahilan. Nagliwanag ang aking mukha nang makitang sinagot ni Douglas ang tawag ko. Douglas! Agad na nawalan tuwa sa aking mukha na marinig ang sinabi nito. Huwag ka nang pupunta sa office ko, Nancy. Naintindihan mo ba? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na tigilan mo na ako. Hindi kita gusto at hindi kita magugustuhan kailanman. Hindi ba sinabi ni Sydney sa'yo na may iba akong mahal? Nabagsak kong cellphone kong hawak, parang dinurog ang puso ko sa sakit nang marinig ang huli nitong sinabi. Ngayong araw ay puro kamalasan ang nangyari sa akin. Tapos dumagdag pa ang nalaman kong may iba ng mahal ang lalaking mahal ko. Hindi ako papayag na mawalang lahat ng para sa akin. Pinaghirapan ko tong marating lahat kaya hindi ako papayag na mawala to. Pinagbabato ko mga bote ng alak sa pader ng kondo ko. Sa labis na galit at frustration na aking nararamdaman. Hayop kang Sydney ka. Ang sabi mo sa akin ay walang ibang babaeng mahal si Douglas. Kaya may chance pa ako. Sinungaling ka. Magtutos kami ni Sydney sa ginawa niyang panloloko sa akin. Hayop siya. Umuwi ako sa mansyon para magpalamig dito ng ulo pero kabaliktaran yun ang nangyari. Islap! Maang natumingin ako kay Lolo Pablo nang makatikim ako ng sampal sa kanya. Ikaw ang may kasalanan lahat ng ito, Nancy. Kung pinakasalan mo lang sana si Murphy ay hindi kailangan dumaan ang pamilya natin sa ganitong sitwasyon. Matigas kasi ang ulo mo't inunang pang walang kwentang pangarap mo. Wala kang silbi. Manang-mana ka sa ama mo. Tama na yan, Pablo. Huwag mong sisihin si Nancy sa nangyayari. Wala tayong ebidensya na si Mr. Del Rio nga ang dahilan ng pagbagsak ng ating mga negosyo. Maghunos tili ka. Simula na mapangasawa ng ponyetang batang si Mr. Del Rio, ay biglaan ang ating pagbagsak. Hindi mo ba nakikita? Nagsumbong ang babaeng yun sa asawa niya sa mga ginawa natin sa kanilang mag-ina kaya ngayon ay gumaganti siya. Bumaling sa akin si Lolo. At ikaw, sigurado ako na isusunod ka ni Mr. Del Rio dahil sa pinagsasabi mo sa press conference mo. Kasalanan ng apo mong yan, dinuro ko ni Lolo. Halatang dismayado to sa lahat ng mga nangyayari. Kung hindi ka nag-inarte ay tayo sanang tiba-tiba ngayon sa kayamanan ni Mr. Del Rio. Pero dahil bobo ka at walang utak kagaya ng ama mo ay nasadkak tayo sa ganitong sitwasyon. Nagyuko lamang ako ng ulo. Akala ko ilalamig ang ulo ko dito pero hindi pala. Dapat hindi na lang natin kinupkup ang batang yan.
Katulad ng kanyang ama, wala rin siyang palang magiging silbi. Sabi pa ni Lolo sa akin na labis na ikinasakit ng aking loob. Tama na sabi, Pablo. Hindi mo dapat pinagsasalitaan ng ganyan ang apo natin. Si Luna ang dapat nating sisihin at wala ng iba. Humingi kayong dalawa ng tawad kay Luna. Pareho kami natigilan ni Lola sa sinabi ni Lolo. Nasa mukha naming dalawang pagtanggi. No way, Lo. Hindi ako hihingi ng tawad sa ginawa ko. Bakit ako hihingi ng tawad sa katulad niyang hampas lupa? Namanhid ang aking pisngi nang makatikim ulit ako ng sampal. Naluluha akong tumingin kay Lolo. Si Lola naman ay kagad akong niyakap. Mas hampas lupa na tayo ngayon kumpara kay Luna. Kaya sa ayaw at sa gusto niyong dalawa, ay magmamakaawa kayo sa kanya na humingi ng tawad. Wala akong pakialam kung bukal man o hindi sa loob ng gagawin niyo. Basta sundin yung dalawa ang aking inuutos. Lalo ka na. Masamang tingin ang pinukol ni Lolo sa akin. Marami na kaming nagawa ng lola mo para sa'yo, para pagtakpan ang ginawa mo noon. Kaya matuto kang tumanaw ng utang na loob dahil kami ang dahilan kung bakit marangya ang buhay na tinatamasa mo sa kabila ng pagiging kriminal mo. Magkakasunod na tumulo ang aking luha. Pablo, tama na. Lumuluhang sambit ni Lola para pigilan ang asawa. Bakit Barbara? Totoo naman ang sinabi ko. Utang na loob niya sa atin ang lahat. Tayo ang naglinis sa bahong ginawa niya. Tama na, Lo. Malakas kong hiyaw habang umiiyak. Tinakpan kong tenga ko ng aking mga kamay. Tama na! Humahagulhol kong sambit. Oo, tama si Lolo. Nilinis nilang krimen na nagawa ko 10 years ago. Ako ang nakapatay sa nanay ni Luna. At alam ito ng buong pamilyang Aquino. Ano ang mangyayari ngayon ng taong hinihintay ni Luna na bumalik ay matagal na palang patay? Ano ang gagawin ni Sydney ngayong unti-unti nang dumarating ang karma ng kanilang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.